So, Father God, we just really humble ourselves before you, and we acknowledge, Lord, na apart from you, we can do nothing. Yung po ang lagi naming sinasabi dahil yun naman po talaga ang totoo. Na, Lord, if we are not connected to you, God, everything na lahat po ng aming gagawin ay hindi po kami magkakaroon, Panginoon, ng success and victory. Kaya, Lord, ito pong pakikipag-isa namin ngayong gabi sa pag-aaral ng iyong salita. This is our way, Lord, of saying na we are fully dependent on you, na we have realized and came to a point, Lord, to a full understanding na all we need in this life, oh God, is you alone. Wala po kami ibang kailangan dito. Kasi pag sabi nga po ng turo ng pastor namin, Lord, for the past 2 Sundays, na if our spiritual life is strong, oh God, then all areas of our life, Lord, will just follow. Kaya, pag naayos po ang spiritual life namin, Lord, pati ang lahat ng aspeto ng buhay namin ay magiging sunod-sunod na magiging maayos din yon. Kaya we are prioritizing you dahil yun po ang sinabi niyo, Lord, in the book of Matthew 6:33. Kaya, Lord, help us to really deepen our relationship with you, deepen our fellowship with you, magkaroon kami ng talagang intimacy with you na, Lord, na ikaw ang number 1 namin, that you are our number 1. Hindi po ang husband namin, hindi ang wife namin, hindi ang anak, hindi ang trabaho, hindi ang sarili namin. It's not anything in this world, Lord, but you are the one who takes, Lord, control of our hearts, our lives. Kayo po yung number 1 namin. Kaya, Lord, tonight, mag-aaral po kami muli kasi, Lord, talagang yun naman talagang dapat We should keep on studying and studying and studying, Lord, your word, God, kasi, Lord, yun po yung buhay namin. Your word, oh God, is our life. Kaya, ngayong gabi, Panginoon, nagbigay po kami ng oras. Hindi po namin pinagmamalaki yung pagbibigay namin ng oras sa iyo. Pero we are so much blessed because you have given us this precious time. At Lord, nag-invest po kami ng oras at pag kami pinagtanim, meron po kaming aanihin, Panginoon. Kaya salamat. Umaani po kami ng strength, umaani kami ng wisdom, umaani kami, Lord, ng joy, ng peace. Dahil yun po yung result, Lord, ng pag-aaral ng salita mo, oh God. Lord, thank you so much, and we ask that you cleanse us and you purify us so that there will be no hindrances, God, in experiencing you today, na whatever message or teaching that we are going to talk about tonight, God, we can feel, oh God, that you are with us. We can feel your presence, Lord. You are going to give us a revelation, Lord. You are going to touch us the way you've never done before. And I speak, oh God, your gracious hand and your powerful hand to move, Lord, into each and every one of us. Saan man kami nandoon, saan man sila naruroon ngayon, Lord, ang kapangyarihan mo po, O Diyos, ang siyang kasama namin. To you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So tayo po ay magpapatuloy ng ating pong pag-aaral at I think this is already the 3rd Monday na ang pinag-aaralan po natin ay yung Tabernacle of Moses. So pag natapos ko po itong Tabernacle of Moses, loobin ng Lord, no, God willing, ituturo ko naman po sa inyo, sa biyaya ng Lord, ang the Tabernacle of David. No? So praise God. Alam ko po na marami tayong dapat matutunan kasi sabi ko nga, we are reading the Bible. Siguro sa inyo maraming beses nyo nang napaulit-ulit ang Bible, no, from Genesis to Revelation. So, ito mga pinag-aaralan natin na to, yung Tabernacle of Moses and then later on, Tabernacle of David. So, nabasa nyo na po yan. Pero, pag nabasa nyo ulit, pagkatapos ating mapag-aralan to, mas lalo magiging meaningful yung pagbabasa ninyo kasi nagkaroon kayo ng knowledge o naituro sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng mga mababasa nyo ulit pag napuntahan nyo yung book na yon, okay? Yung book of Exodus, okay? At yung sa Tabernacle of David, no? Sa book of Samuel naman yon. So anyway, I'm going to make a fast review para po makapunta tayo sa ating continuation. Okay, sabi ko, lahat na nakasulat sa Bible ay importante. Kaya ang pinag-aaral natin ay Tabernacle na siguro marami sa atin, binabypass lang ito, parang boring, no? Sometimes, di ba, may mga sukat, may mga terminologies dito sa pagbibuild ng Tabernacle na to, parang boring yung mga pangalan, yung mga sukat, no, yung mga instructions ni God. Pero praise God kasi meron pong meaning and spiritual meaning or revelation ang Tabernacle na to. Hello?
So, sabi ko nga, okay, so, Ginamit ko yung ni Babes, yung... okay, so, praise God, okay. So, ngayon, ang tabernacle, sabi ko, it's a tent. Ito po'y binigay ni God na instruction, okay, kay Moses, na sila ay magtayo nito, at kung sila ay naglalakbay, no, binibit-bit nila ito, okay. Itong tent na to, this is the place, no, where God meet the Israelites. Dito nag-o-offer ng sacrifices ang mga priests para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. So, ang sabi ko nga po nung nakaraan na, okay, magbibigay lang po ako ng fast review. So, makikita po natin na meron pong components o parts ang tabernacle. Ito ay may mga furniture na sinisimbolize niya ang ministry ng ating Panginoong Jesus. So, napag-aralan na natin yung gate. So, yung gate, sabi natin na meron lang isang gate, kaya doon lang dapat pumasok ang Israelite, okay, para kung gusto niya mag-offer, okay, ng sacrifice, doon siya magdadaan sa gate. Hindi siya pwedeng over the backwood at walang gate sa likuran, walang gate daan sa gilid, no? Pero ito ay meron isang gate lang. At we said last time na nire-represent nitong one and only gate na ito ay si Jesus Christ, no? Na through the Father, no, it is only through Jesus, to God, through Jesus lang, sa pamamagitan lang ni Jesus Christ, kaya tayo makakalapit sa Diyos. Na binigay ko pong verse in John 14:6, that I am the way, okay, and the truth and the life, no one comes to the Father except through me. Sa John 10:9, I am the gate, okay, whoever enters through me will be saved. Kaya pag tayo ay lumapit kay Jesus Christ, tinanggap natin siya as our Lord and Savior, no? Hindi, 'di ba? Hindi naman sinabi rito na si Peter ang nagsalita na I am the gate. Hindi naman sinabi ni Mary na I am the gate, do. Hindi naman nila sinabi 'yun, kundi I am the gate. Si Jesus Christ po nagsasalita sa John 10:9. Kaya walang ibang gate tayong papasukan para tayo ay makalapit sa Diyos, sa Ama, kung hindi si Jesus Christ lang. Okay. So, ang number 2, pagpasok mo sa gate, ang unang-una mong makikita, okay, pagpasok mo sa gate, ang una mo makikita ay yung brazen altar. Okay? Ang brazen altar o yung bronze altar. So, alam naman natin kung ano yung altar, alam natin kung ano rin yung bronze. So, yung altar na yun is made of bronze. No? So, dito ginagawa sa altar na to, yung sacrifice o yung nag-offer ang mga pag nagkasalang Israelites, no, at ang priest naman, no, ay tatanggapin yung dalang hayop para patayin. At doon sa brazen altar na yon, doon nagkakaroon ng sacrifice. Doon ang sinusunog yung animal na hayop na dinala, okay, para sa kapatawaran ng kasalanan. At sinabi po natin nung nakaraan na ito ay nagpapakita na ang first step, okay, first step ng isang makasalanang tao, ng isang sinful man to approach a holy God was to be cleansed by the blood of an innocent creature. Diba ganun din ang first step na para tayo ay tayo, diba? Tayo nung hindi pa tayo born again, we are still unbeliever, hindi tayo Christian. Ang first step na ginawa natin to approach the holy God ay to enter the gate and then receive natin siya at nilinis tayo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya yung dugo ng hayop na yun yung naglilinis ng kasalanan, no, nung panahon nila. Kaya dapat, no, ang ibibigay nilang iaalay nila ay isang lalaki na hayop na malinis, walang dumi, kung hindi without blemish, hindi pilay, hindi may skin disease, hindi bulag, no, kundi a perfect male na isang hayop. At yun ang iaalay nila para sa kanilang kapatawaran ng kasalanan. Now, alam natin na napakahalaga ng dugo na yan, no? Pero sabi ko nga, nung nakaraan, yung dugo na yan, nung panahon ng Israelita, paulit-ulit silang nagsasacrifice, paulit-ulit silang pumapatay ng hayop for the forgiveness of their sins. Pero praise God, dahil ang application nito sa buhay natin ngayon, na wala na tayong ginagawang pagpapatay ng mga animals o animals offering or sacrifices, kasi
it's the Lord Jesus Christ Himself, no, who did it for us, yung kanyang dugo mismo, na once and for all, no, ang lahat ng ating kasalanan ay napatawad at tayo ay nalinis na. Kaya nga sabi Hebrews 9:22, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. So dahil nag-shed na yung blood ni Jesus Christ on the cross of Calvary, so lahat ng kasalanan natin, the past, the present, and the future, ay ito'y napatawad na through the blood of Jesus Christ. Kaya permanente na yung ginawa ni Jesus Christ, permanente yung forgiveness na natin. Kaya lang, hindi natin dapat pwedeng sabihin, okay, napatawad na pala ang aking kasalanan, kahit bukas ko pa gagawin, so okay lang na ako'y magkasalanan. We should not do that. It should not be our license. Wag natin gawing lisensya yung ginawa ni Jesus Christ na permanent forgiveness, no, na sa mga kasalanan natin. Wag natin gawing lisensya yon para tayo ay magpatuloy sa kasalanan. So ang ginawa yung mga animals noon sa Old Testament, it was a temporary covering for sins. Pero yung ginawa ni Jesus Christ, it was, a permanent covering for our sins. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya yung Lamb of God, no? Kaya tayo ay binili niya sa pamamagitan ng kanyang banal at napakahalaga na dugo. So, saan tayo natapos? Natapos tayo dito. At tayo po ay magtutuloy ngayon, number 3, ang ikatlo po nating pag-aaralan, una sinabi ko ay gate, okay? At ang pangalawa ay the brazen altar, okay? Di ba, pumasok ka sa gate, no? Pumasok yung Israelite dun sa gate, at ang unang niyang nakita ay yung brazen altar at doon alay ng animals. Okay? So, number 3, eto po, laver, L-A-V-E-R. Okay? So, L-A-V-E-R. So, ibig pong sabihin nito, or basin. Basin is yung, okay, palanggana, malaking bowl. Okay? So, the laver or basin, ito yung isang large bowl, malaking bowl siya na mayroong water. Okay? So, siguro nung, alam niyo naman po siguro, no, kahit wala po tayong PowerPoint, so nakikita nyo, isipin nyo na lang na malaki siyang bowl, na meron siyang tubig doon. Okay? At ito ay makikita po natin, okay, listen to this, no? Binanggit ko kanina yung brazen altar. Okay? Brazen altar, okay? At pagkatapos kasi ng brazen altar, ito yung laver, ito na yung basin, ito yung large bowl, okay? At ang susunod kasi sa laver, o yung susunod sa large bowl, ang kasunod dito ay holy place. So between holy place, between brazen altar and holy place, doon po sa gitna, itong large bowl na to. Okay? So pag nasa gitna po nasa pagitan ng brazen altar at ng holy place, yung pong large bowl na to o yung laver na pinag-uusapan natin. Na ito po ay ano bang ibig sabihin nito? So itong large bowl na to may tubig siya at ito ay made of bronze, no? So hindi siya basin palanggana na plastic na ginagamit natin ngayon o yung lata, no? Kung hindi, ito ay made of bronze din. So ang mga priest po, anong ginagawa dito sa large bowl na to? So itong mga priest na to, dito po sila naguhugas ng kanilang kamay at ng kanilang paa bago sila pumasok sa holy place. So, okay? Bago sila pumasok sa holy place, ano ba yung holy place na yan? So, we're going to talk about that later, no? Sa mga susunod na araw. Pero, kasi syempre, pag sinabi yung holy place, pag sinabi po lang holy place, holy, so, ibig sabihin, banal, malinis, maayos, banal, holy place. Kaya dapat, bago sila pumasok doon, bago pumasok ang priest, bago siya mag-minister, bago siya mag-serve kay Lord doon sa holy place na yun, kinakailangang maghugas siya ng kamay at bago siya pumasok, maghuhugas din siya ng kanyang paa. Okay? So, kinakailangan, no, ito po ay isang reminder para po, no, ito ay isang reminder na ang isang tao po, bago siya lumapit sa Diyos, bago siya makalapit sa Diyos, that person needs to be cleansed. Okay? So, ulitin ko. This is a reminder, okay, that people need cleansing, okay, before approaching God. Okay? So, di ba, sabi po natin
kanina, doon sa brazen altar, doon nagkaroon ng animal sacrifice, okay? At doon napatawad, yung dugo na yun ang nag-cover ng sins ng mga Israelites, diba? So, wala na tayo sa panahon ng Israelites ngayon kung hindi si Jesus Christ na, yung dugo niya na, okay, ang nagpatawad sa ating kasalanan. Ngayon, kinakailangan, bago sila mag-serve yung mga priest na ito, sa sacerdote na to, bago sila pumasok sa holy place, again, sila po ay maglilinis muna, maghuhugas sila. Kasi, holy God ang God natin. Kasi pag hindi sila naghugas ng kamay doon, hindi sila naghugas ng paa, okay? No, yun po yung nirepresent na kinakailangan malinis sila, they will die before a holy God. Mamamatay po sila. So, anong application naman ito sa ating buhay? No, bilang mga believers ngayon, na totoo na we are forgiven, di ba? Doon pa lang sa brazen altar, napatawad na tayo, di ba? Sa brazen altar, yung mga Israelites napatawad na. Tayo rin, yung dugo ni Jesus Christ. We are already forgiven through the work or through the blood of Jesus Christ. Pero, kinakailangan po, meron din tayong laver. Meron tayong basin, meron tayong large bowl bilang isang Kristiyano. Kaya kinakailangan meron din tayong paglilinis. Although nalinis na tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus, pero meron din tayong dapat na large bowl na merong tubig. So, hindi ko po sinasabi na meron tayong literal sa loob ng bahay na ganitong klaseng laver o basin o large bowl na may tubig. Kung hindi, ang ibig pong sabihin nito ay meron po tayong Word of God, yung Bible. Yung ang naglilinis po kasi sa atin, okay, sa panahon nila, okay, ang mga priest po, ang paglilinis nila ay para sila makapag-minister o makapag-serve kay God, ay sila naghuhugas ng kamay at paa doon sa large bowl. Pero sa kapanahunan natin ngayon, pag tayo ay if we are approaching God, and if we want to serve the Lord and minister to God, hindi na tayo naghuhugas ng kamay at paa para makalapit sa Kanya o mag-serve sa Kanya. Kung hindi, tayo ay binuhugasan araw-araw ng Word of God. Paano ko nasabi yon? Okay? Kasi sabi po dito sa Ephesians, I think Ephesians chapter 5, verses 25 to 27. Babasahin ko po ha. Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her, okay? Sino yung her na yun? Yung church, tayo po yun. Cleansing her by the washing with water through the word. Okay? Ulitin ko. Cleansing her, sino yung her na yun? Yung church. Sino yung church? Tayo po yun. Tayo yung mga believers. Tayo yung mga born-again Christians. Cleansing her by the washing with water through the word, and to present her, sino yung her na yon? Tayo, and to present her to himself as a radiant church, without stain, or wrinkle, or any other blemish, but holy and blameless. So yung word na yun, yung word of God, yung word na binabasa natin araw-araw. Okay, sino ba yung word? Si Jesus Christ natin, alam natin yun, di ba? In the book of John. So, pero yung word na yun na literal na Bible, no, na binabasa natin araw-araw, na hindi na sinabi dito sa Ephesians na binasa ko, ito po yung naglilinis sa atin. Ito po yung tubig. Again, cleansing her by the washing with water. Sa ano daw? Through the word. Kaya, wala po tayong basin ngayon o large bowl para tayo maghugas ng paa at kamay natin if we want to approach God or if we want to serve God and minister to God, if we want to pray, if we want to worship the Lord, if we want to ask forgiveness, wala tayong kailangan laver. Kasi, eto na po yun. Okay? Ito na yung Word of God. Kaya, ito po ang naglilinis sa atin. Kaya, you know what? Napaka-importante po na talagang daily, every day, we should be washed. Okay, we should be washed daily in His Word, in God's Word, to cleanse ourselves so that we can serve and minister before God. Diba? Alam nyo, ang dami po, lahat po tayo naglilingkod. When I say naglilingkod, hindi lang si pastor o hindi lang ang pastor, hindi lang ang apostle, hindi lang ang Bible teacher.
Hindi lang ang worship leader, hindi lang ang mga kumakanta sa church, hindi lang yan ang mga nagsiserve. All of us, we are servants, di ba? Tayo nagsiserve sa labas, tumutulong nagbibigay ng tracts, na pagka merong, iba sa atin, pinag-pray natin, nag-visit tayo sa mga may sakit. No? So, okay, yung iba, sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan. So, lahat po tayo ay naglilinis. Nagsiserve tayo sa Lord. Kaya kinakailangan, if we want our service, to be acceptable before God, kinakailangan po tayo ay, we are really washing ourselves. No? Tayo ay pinatawad na, yes, doon pa lang sa brazen altar, doon pa lang sa ginawa ni Jesus Christ by dying on the cross, and He gave His life and He shed His blood for us, we were already forgiven. Pero dahil nasa mundo tayong madumi, we are walking in a sinful world, kaya kinakailangan po, tayo po ay naguhugas o naglilinis araw-araw. At ang naglilinis o naguhugas sa atin ay yung pong salita ng Diyos. Hindi nyo ba napapansin? Ako pansin na pansin ko sa sarili ko. Noon, you know what? It's a biyaya ng Lord, no? Sa ngayon, di ba, paunti-unti, di ba? Paghabang everyday, if you are reading the Bible, hindi mo ba napapansin na babagong ugali mo? Di mo ba napapansin na yung pagiging mataray, pagiging reklamador, pagiging kritikal, pagiging judgmental, chismosa, hindi nyo ba napapansin, if you keep on reading the Bible every day, di ba, yung kasi sabi rito cleansing her, cleansing you and me, by the washing with water through the Word. Kaya, you know what? Lagi ko nga sinasabi na kay Pastor Tot, lagi namin pinag-uusapan na pagka kami magkasama, what do you call that, kasi ang Bible study usually ni Pastor is afternoon at gabi, no? So pag lunchtime, no, sa table kami, yung bang nagpapalitan kami ng mga, kung ano yung mga napag-aaralan namin, nababasa, revelation ni Lord, no? So one of the topics na napag-uusapan namin na yung, pag wala ka talagang reading of the Bible every day, mahirap magbago ang isang tao o mahirap magbago ang isang Kristiyano. Kaya it's so clear na ang salita ng Diyos, ang siyang naguhugas sa atin. Kaya now, you make an evaluation of yourself. Gaano na ba kataas o kalayo o kalalim ang what do you call that? Gaano na kalaki? Okay? Ang pagbabago sa'yo at marami na bang natanggal? Okay? So, alam mo, kapatid, kung hindi ka kontento sa pagbabago sa buhay mo na sa attitude, sa character, maybe lang, no? Pero this is, kasi I do believe kasi na-experience ko po ito, yung pride, no? Mawawala by the grace of God. Although, hindi ko sinasabing mawawala completely dahil lahat naman tayo, kahit pa paano, no? Meron tayong small pride pa rin dyan, pero hindi nakalaki katulad ng dati, no? Yung bang everyday, because you're reading the Word of God, katulad siya ng isang, ng tubig nga, na hinuhugasan tayo. Kaya, if you're not contented with, with your character and attitude, yung changes sa buhay mo, sa ugali mo, maybe nagkukulang ka sa Word of God. I'm not judging you, no? Hindi ko naman alam kung ano yung pero what I'm saying is maybe, no? And I do believe na, what do you call that? Kinakailangan, no? Kasi yun naman sabi ng Bible cleansing her by washing with water through the Word. Kaya pagka hindi tayo everyday nagbabasa ng Bible, no, magiging mabagal po yung paglilinis sa atin, yung ugali natin, no, yung lifestyles natin. So, okay, so I hope na intindihan niyo po kung anong ibig sabihin ng laver or basin o yung large bowl. Okay? So, ang tawag po talaga doon is laver talaga. So, sinimplify lang na basin o large bowl para madaling maintindihan kasi laver parang, di ba, medyo malalim na English yun. Kaya sinabi na lang na basin tsaka large bowl na may tubig para doon po maghuhugas ng kamay at ng paa ang mga saserdote bago sila mag-minister doon sa holy place. So, last verse po para dito sa laver na to is in Hebrews chapter 10 verse 22. Let us draw near to God
with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled with blood, okay, sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. So alam natin yung pure water na yon, it's the Word of God. Kaya pag mainitan ng ulo mo, pag ikaw ay merong alam mong attitude na hindi maganda, you know what? Dagdagan mo ang oras mo sa pagbabasa ng Bible. Hindi enough ang prayer lang. Prayer is good. Pero kinakailangan po, babalansin po natin yan ng pagbabasa ng Bible dahil the Bible, you know, is the water that cleanses us. Okay? So, praise God. Now, ang susunod po natin, okay, sabi ko po kanina, the first is the gate. Okay? Number 2 is the brazen altar. Okay? At ang number 3 is the laver. Okay? O yung large bowl o yung basin. So, I hope naintindihan po natin yung tatlong yun. Gate, Jesus Christ. Brazen altar. Okay? This is the place where they offer o burn the animals, nagsasacrifice sila, at yun po'y ginawa na ni Jesus Christ, yun po sa Golgotha, the cross of Calvary, ginawa niya na po yun. So, we are already forgiven, at ang number 3 is the laver, no? At ang naghuhugas po sa atin, we are already forgiven through the blood of Jesus Christ, but we are washed, okay, by the Word of God. Kaya, importante po, ang Word of God ay, you know, araw-araw po natin itong binabasa. Now, number 4, okay, ito pong number 4, yung the menorah or golden lampstand. Okay, wag na natin kayo sa, okay, menorah, M-E-N-O-R-A-H. Menorah or golden lampstand. So, siguro pag sinabi natin golden lampstand, mas madaling intindihin. Now, yung mga sacerdote o yung mga priest na yon, after washing their hands and their feet, no? Pagkatapos nila maghugas ang patkamay doon sa laver na yon o large bowl na yon, then ito mga priest na to, they could now enter the holy place. Ulitin ko, pagpasok mo sa gate, makikita mo yung brazen altar. Pagkatapos ng brazen altar, yung laver. Okay, o yung basin, o yung large bowl. Ngayon, pag nakapaghugas na ng kamay at paa, yung mga priest doon sa laver na yon, they are now ready to enter the holy place kasi malinis na sila. No? Now, dito sa holy place, pagpasok nila sa holy place, okay, nung last time, nung first Monday na tinuro ko po ito, sinabi ko po sa inyo nun na ang tabernacle po ay tent, di po ba? So isipin niyo ulit ngayon, tent. Okay, tent. At sinabi ko po doon sa first Monday na tinuro ko to, doon po sa tent na yun, okay, isipin niyo po nakatayo yung tent, no? So sa gilid noon, meron siyang bakod doon, di ba? So meron doon, kaya nga may gate eh. Okay? So, nakikita nyo po ba? Imagine with me. Wala tayong PowerPoint. So make your imagination good. So, yung tabernacle na tent, nakatayo siya doon. At pagkatapos, merong bakod doon, okay? Pagkatapos, may gate. And then, what do you call that? The brazen altar. At pagkatapos, yung laver. Ngayon, pagkatapos na laver o sa basin o large bowl na yon, papasok na ngayon yung priest doon sa tent. Papasok na siya sa tent, okay? Naintindihan niyo po ba? Wala pa kasi yung kanina sa gate, sa brazen altar, tsaka laver, wala pa sa loob ng tent. Wala pa sa loob ng tabernacle yung yung priest. Kumbaga, nasa labas para sa outer pa lang siya. Now, papasok na siya ngayon doon sa loob ng tent. At ang unang room, yung first room, okay? Yung first room, yung unang kwarto na mapapasukan ng priest, ayun ang tinatawag na holy place. Okay, so naintindihan niyo po ba? Maliwanag po ba? Maliwanag, Daddy? Hindi mo naintindihan? So anyway, okay, mahirap daw pag walang PowerPoint. Ulitin ko ha.
Para po maintindihan natin. Kasi this is, has something to do with the redemptive plan of God. Kaya pinag-aaralan natin. Para mas lalo nating ma-appreciate yung pagbabasa po natin ng Bible, pag tayo po ay nasa Old Testament, kaya ko po ito tinuturo sa inyo ito. Kasi sabi ko nga po, every word of God is, or all scripture is God-breathed. So, pag sinulat ng Diyos, mahalaga, importante, kaya dapat pinag-aaralan natin. Kasi, hindi naman siya isang basahan lang na nilagay dyan para wala lang. Kung hindi meron siyang ibig sabihin, meron siyang significance. Kaya, sige po, ulitin ko ha. So, isipin niyo po ulit ngayon yung tent. Okay, naisip niyo ba nakatayo yung tent? Now, doon po sa tent na yon, nakabakod po yun. Nakabakod siya. At sabi ko po, merong isang gate. Sa bakod na, syempre sa harapan, di ba? Meron siyang isang gate. Pagpasok mo sa gate, makikita mo yung brazen altar, di po ba? I hope. Alam ko, maliwanag naman eh. Brazen altar. So, doon sa brazen altar, doon yung sacrifice. Doon nag-o-offer, di po ba? At pagkatapos doon ng brazen altar, ay merong large bowl o yung laver na tinatawag. Okay? Doon sa laver na yon, doon naghugas yung priest. At pagkatapos, okay, papasok na siya, yung priest, papasok na siya doon sa tent. Sa pinaka-tent. Di ba, nasa camping ka, di ba may tent? O papasok ka na doon. Okay, papasok ka na. At ang unang room, kasi may 2 kwarto lang po doon sa tent na yon, doon sa tabernacle na yon, may 2 kwarto lang. Ito po yon, yung first room, yung holy place. Okay? Ngayon, doon po sa holy place na yon, doon sa first room, okay. Isipin nyo, parang isang bahay may 2 kwarto. Doon sa first room na yun, meron pong 3 furnitures o meron 3 gamit doon sa first room, sa holy place. Ang una po ay yung golden lampstand o yung menorah, yung binanggit ko po kanina. Ang pangalawang furniture ay yung table of showbread. Pag-aaral natin yan mamaya. At ang pangatlo, yung golden altar of incense, pag-aaralan din natin yan later on. Okay, uunahin ko po muna kung ano yung first furniture, yung unang kasangkapan na pagpasok mo sa holy place doon sa first room. Ulitin ko, yung pong tent na yon o yung tabernacle na yon, may 2 kwarto. Pagkatapos maghugas ng kamay, ang mga priest, okay, sila po ipapasok doon sa tent, sa tabernacle, at ang unang kwarto na mapapasukan nila ay yung pong holy place. At yung holy place na yon, merong 3 furnitures. At ang una nating pag-aaralan ngayon ay yung the menorah or the golden lamp stand. Okay, clear ba? Maliwanag po ba? So, I hope clear po, no? So, may 3 gamit o 3 furniture doon sa loob ng holy place. So, isipin nyo lang, sa bahay ninyo may 2 kwarto. Naka-divide po yun ng isa ay holy place. Okay? Yung pong first room, nandoon yung 3 gamit. At ang unang gamit o ang unang furniture na pag-aaralan natin ay yung golden lampstand o yung menorah. Para mas madaling intindihin, alam po ba natin yung candlestick? Okay. The menorah, also called the golden lampstand or candlestick. So, ito po ay okay, gawa naman siya sa gold. So, isipin niyo po, ano po ba yung candlestick? No, di ba ang candlestick, support siya o holder siya ng maraming kandila. Di ba, usually sa bahay, meron tayong candle holder, di ba? Pero isa lang yon. Di ba, usually sa bahay natin, siguro, I don't know kung meron kayong mga candle holder, pero usually, na meron tayo sa bahay, isang candle holder lang, parang lata, or sometimes made of, ano siya, ano ba to, bakal na naka-form siya, 'di ba? Candlestick, no? O minsan gumagawa lang tayo sa garapon sa Pilipinas pag brown out, 'di ba? Nilalagay natin candlestick, ano na 'yon? Kumbaga holder siya. So ito, ang description po nito, okay? Nako, I hope mai-describe ko siya ng mabuti kasi maganda po ang paliwanag dito mamaya. So ang instruction po ni God, no? Kay Moses na ito pong
lampstand na to, golden lampstand, okay, lampstand na to, kinakailangan po ito ay may liwanag siya o meron siyang ilaw continuously, hindi namamatay yung ilaw niya. It should be 24 hours a day. Dapat yung candle na yun, may liwanag, may ilaw dapat siya. So gusto ko po munang i-describe kung paano po ang pagkakagawa nito. So, isipin niyo po ha, okay, I hope na may paliwanag ko po mabuti ang description niya. One main branch. Isipin niyo po isang stick na mahaba, okay, nakaangat, parang puno. Isipin niyo isang stick, okay, branch. Isang stick siya na mahaba, okay, nakatayo. At pagkatapos po doon, yun ang pinaka-main ha, pinaka-main po yun, main stick. Okay, nakatayo siya. At pagkatapos sa kanyang kanan niya, sa side, yung pinaka-stick po pinag-usapan natin dito, no? Sa kanan ng stick na yon ay meron pong 3 branches. Okay, 3 branches. Tatlong sanga. Okay, 3 sanga po. At sa kaliwa ay meron din 3 sanga. So, ilan yon? 1 main stick plus 3 sa kanan at 3 sa kaliwa. Ilan po yun, bale? 7. Okay, pero yung 6 branches na yon, 3 sa left, 3 sa right, nakakonect sila doon sa 1 main branch o 1 main stick. So, nakuha niyo po ba yung picture? Isang stick, sa kanan nun, nakadikita, nakakonect. Isipin nyo nga, parang puno nga, pero hindi siya magulo, okay? Hindi siya magulong parang kung saan napunta yung sanga. Naka-arrange po ito in order, maayos po ito. So, 1 main stick po, sa kanan at sa kaliwa ay mayroong 3 sanga o 3 stick. At yung pong 7 na yun ay mayroong silang kanya-kanyang holder. So, merong 7 holder. Diba sabi ko kanina, sa loob ng bahay, usually meron lang tayo isang holder. Pero ito, 7 po ang holder. Okay, so 7 ang may ilaw. Okay, parang 7 kandila, no? Na nandoon sila sa holder na nagliliwanag sila. Kaya ang sabi po ni God kay Moses sa Leviticus 24:1-3, okay, command the Israelites to bring you clear oil, okay, of pressed olives for the light, so that the lamps, yung mga lamps, no, yun nga yung lampstand, pinag-usapan golden lamps, may be kept burning continually. So gusto ng Diyos, yung mga ilaw doon, yung mga sa liwanag na, yung mga lampara na yon, ang gusto ng Diyos ay nagliliwanag sila o may ilaw sila continually. Kung hindi pwedeng mamatay. Kinakailangan pag malapit ng maubos yung oil, kailangan lagay. Gusto ng Lord, nagliliwanag yon. No, kinakailangan hindi siya hihinto. So sabi niya rito, outside the curtain of the testimony in the tent of meeting, Aaron, okay, yung kapatid po ni Moses to, na siya po yung high priest, Aaron is to tend the lamps before the Lord from evening till morning, okay, from evening till morning continually. So ayaw po ng Diyos na mamatay yung apoy, yung ilaw. Okay, yung lampara. Gusto ng Lord nagko-continue ang liwanag. Okay? Now, wala pong bintana, okay, sa loob ng holy place. Okay? Di ba nakapasok na yung priest? Sabi ko po dun sa tent na yon, di ba, sa tabernacle na yon, sabi ko may 2 kwarto at ang first room ay yung holy place. Dun po sa holy place ay wala pong bintana. Kaya po yung lampstand na yun, yung golden lampstand na yun, yun lang ang source of light doon sa holy place. So walang bintana. Kaya dapat lang talaga na nagko-continue yung liwanag na binibigay ng golden lampstand. Kaya pag walang pag walang liwanag na binibigay yun, naubusan ng oil, hindi siya na-refill, hindi siya nalagyan ulit, syempre anong mangyayari? Pagpasok ng priest doon sa loob ng holy place, sigurado madilim kasi walang bintana, walang papasok na ilaw. Kaya magkakaanuhan siya doon, magkakadapa siguro, mabubunggo siya. Okay? So, ganun ang mangyayari pag walang. Okay, so, praise God, no? Kaya yung lampstand tayo, na golden lampstand na yun ang nagbibigay ng liwanag doon sa holy place para
Pagka may liwanag doon, okay, makakapasok ang priest at siya'y magkakaroon na siya so he can now fellowship with God and do his ministry. Pag-i-intercede niya na yung mga tao, magpipray na siya to forgive the sins of people, no? Makakapag-ano siya ng maayos kasi mayroon siyang light na nakikita, no? So, ang ano naman ang ibig sabihin nito? Okay? Bakit yung lampstand na yun? Okay, yung lampstand, yung golden lampstand na yun, bakit yun ay inilagay doon sa tabernacle na yun? Specifically, nilagay siya sa holy place. Bakit siya inilagay? Bakit doon sa holy place inilagay yung golden lampstand na yun? Okay? Bakit po kaya doon yung inilagay, yung golden lampstand, doon inilagay sa holy place? No? Ulitin ko ha. Sa pagpasok ng priest doon sa tent o sa tabernacle na yun, may dalawang room. Ang unang room, inuulit-ulit ko po kasi wala tayong PowerPoint para ito po yung maunawaan ninyo, okay? Bakit? Okay, meron po dalawang room. Ang isa pong room, yung first room na papasukan ng priest ay yung holy place. Bakit doon inilagay yung golden lampstand? Okay, bakit? Sabi ko nga, para magkaroon ng liwanag, para ang priest, siya ay makakalapit na sa Diyos para makapag-serve siya. Now, eto po. Alam po natin, bakit natin ito pinag-aaralan, itong golden lampstand na to? Ano bang connection nito sa atin? You know what? Si Jesus, alam natin, sinabi po ng Biblia na maliwanag, that na true light that gives light to everyone. Jesus is the true light that gives light to every man. Mababasa po natin yan sa John chapter 1 verse 9. No? Jesus is the true light that gives light to every man who came into the world. Okay? So that man could see God and not live in spiritual darkness anymore. Kaya po inilagay, okay, yung pong golden lampstand dun sa holy place, dun sa tabernacle, dun sa tent na yun, para ang makapaglingkod ng maayos ang priest. Alam niyo po ba na tayong lahat, na once you became a born-again Christian, tayo po ngayon ay priest na, hindi lang po ang priest doon sa Israelites, ang mga priest, sila po yung priest noon, time na yon. Pero when Jesus Christ died on the cross for us, at tayo po ngayon ay tumanggap na sa Kanya, now tayo rin po ay priest na rin. Kaya nga sinabi in the book, I think in the book of Peter, okay, that we are a chosen people, royal priesthood. Maging sa book of Revelations, tayo po ay tinawag na kings and priests. So if you are a believer of Christ, ikaw po ngayon ay priest na, kayo po ay naglilingkod ngayon, tayong lahat ay naglilingkod sa Diyos ngayon. Now, kinakailangan natin ng golden lampstand, kinakailangan natin ng light para tayo ay makapaglingkod. Now, tinanggap mo si Jesus, tinanggap ko si Jesus, tinanggap natin ang light, okay? Now, kinakailangan itong light na to ay manatili. Kaya nga sabi ko kanina, dapat yung golden lampstand na yun, hindi mamamatay yung liwanag niya. Kasi once na namatay ang liwanag niya, wala na siyang ilaw na binibigay. Halimbawa, nakalimutan ng priest na lagyan ng oil, wala madilim, di ba? So, ganun din tayo. Kaya kinakailangan yung ilaw na natanggap natin kay Jesus Christ when, di ba, Jesus Christ is the light and He gave the light to us, to every man. Sabi sa John chapter 1 verse 9. Kaya kinakailangan, tayo ngayon ay priest na tayo, okay? Tayo po ay, akala natin ng priest lang noon, di ba? Yung mga nasa iba, di ba, we are, alam ko naman karamihan sa atin, sa lumang religion natin, no? Akala natin, ang mga priest ay sila lamang. Pero when we start reading the Bible, when we started studying the Bible, we got to understand, no, na we realize also, na pag ikaw pala itumanggap kay Jesus Christ, na, you know what, ikaw pala ay tinatawag din na isang saserdote, a minister, a servant, priest, ikaw ay nagsiserve kay Lord. Kaya, katulad ng sinabi ko kanina, ang lampstand na to, kasi ito po ay nire-represent niya yung liwanag ni Jesus Christ na nasa atin ngayon bilang isang Kristiyano. Kaya pag tayo ay hindi tayo makakapag-serve ng mabuti, hindi tayo makakapag-serve ng maayos, tayo ay di ba? Kaya nga madadapa, mabubunggo yung mga priest na yun pag walang ilaw doon sa loob ng holy place, di po ba? Sabi ko kanina, ganun din po tayo. Pag ang lampstand po natin ay kumukuti-kuti, tap o aandap-andap or totaling nawala, it's because, you know what, hindi natin
natin inaalagaan, yung oil, yung Holy Spirit. Kumbaga, hindi naman umaalis ang Holy Spirit sa atin, pero nag-grieve natin siya pag we don't take care of Him, we just bypass Him, ini-ignore lang natin siya, nagkakasala tayo. So yung liwanag na yun, yung golden lampstand na yun, ay hindi po nagkakaroon ng, hindi nagiging totoo sa atin. Kaya pati sa paglilingkod natin, wala lang, parang walang anointing, walang dating, hindi tayo makapag-bless ng tao, hindi na-encourage ang tao sa atin, pati tayo walang joy, hindi tayo masaya. Kasi, yung iliwanag na natanggap natin, supposed to be, ay hindi siya namamatay-matay. Patay, or andap-andap, naghihingalo. No? Kaya, kinakailangan po, yung golden lampstand na yan, yung iliwanag na nasa atin na binigay po ay let's see to it na maalagaan po natin yon. Now, sabi po sa John 8:12, I am the light of the world. Jesus is the one speaking. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, si Jesus daw ang liwanag ng mundo, at kung sino raw ang sumusunod sa kanya, ay hindi na raw maglalakad sa dilim. Dahil nasa kanya na yung liwanag ng buhay. Kaya ang isang totoong Kristiyano na tumanggap kay Jesus, na sa kanya na ang liwanag, because Jesus is the light, ay dapat wala na sa dilim, di po ba? Kaya nga tayo, di ba, yung mga kasalanan natin dati na, alam nating madilim, lahat naman ng kasalanan madilim, di ba? Ayaw na natin yun eh. Kumbaga, in-expose na ni Jesus, in-expose na ng light yun. Kaya we gave them up, sinurrender na natin ng mga bagay na yon. And also in John 12:46, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Kaya pag ikaw ngayon is kino-confess mo, pinoprofess mo, na ikaw ay isang born-again Christian, anong sabi dito? So that no one who believes in me should not so that no one who believes in me should stay in darkness. Kaya wala dapat na nanatili sa dilim. Kaya dapat hindi na tayo nag-enjoy sa dilim. Hindi na tayo nag-enjoy magtago pa ng ganitong kasalanan. Dapat hate na natin. Pag alam nating mali, dapat alam natin. Pagka meron isang bagay na ginagawa, alam natin, we're living again or we're staying in darkness. Pero yun na nga, we have already the golden lampstand. Meron tayong light. Because we received Jesus Christ, no? And also, si Jesus po, di ba sabi ko kanina merong main branch o merong main stick, yung nasa gitna po, di po ba? Ulitin ko ha, yung one stick na yun na nasa gitna, sa right side niya ay merong tatlong branches, tatlong sanga, at sa kaliwa niya ay merong tatlo pa rin. So yung main na yun, that represents, yung main branch o yung main stick na yun, nire-represent niya po si Jesus Christ, no? At yung pong tatlong sanga sa kaliwa at tatlong sanga na ilaw dito po sa kaliwa at sa kanan, ang nire-represent naman po noon, yung ng 6 branches na yon ay yung tayong mga believers na nakadikit po doon sa main branch. Sipin niyo po, no? Main branch, nakakonect yung tatlong branches doon sa main branch, sa kaliwa at sa kanan. So, parang isang stick, tatlo sa kaliwa, na sanga, tatlo sa kanan, yung tatlong sanga na yun, nakakonect yun doon sa main branch, at yung tatlong sanga sa kaliwa, kanan, nakakonect din sa main branch. So, ibig sabihin po no, na tayo po ay should be, nakakonect tayo ay kumukuha ng light. Ang source nito ng light natin ay nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Doon nagagaling yung liwanag natin. Kaya nga tayo ay tinawag na na children of light. Kasi tayo ay nakakonect doon sa main branch na yon, and that is Jesus Christ. Nasabi po sa Ephesians 5:8, having believed, we are now living as children of light, who draw our source of light from Jesus. Doon tayo kumukuha ng liwanag. And Jesus is the true light. Siya ang tunay na liwanag. At sabi po sa Matthew 5:14-16, Jesus calls us light of the world and commands us to let your light shine, di ba? Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So kaya nga, dapat ang liwanag natin ay nakikita talaga ng tao. So hindi naman literal na tayo nagniningning, pero in our words, in our actions, in the way we deal with people, the way
the way we dress ourselves, yung lifestyles natin, kinakailangan nasa ayos, maganda. Okay? Dahil kahit hindi tayo, wala tayong literal na liwanag, na yung talagang ilaw na nakikita sa atin, kung hindi nakikita yung liwanag, si Jesus Christ nakikita sa atin, if we are careful with our words, sa actions natin, sa klase ng pamumuhay natin. Kaya, yung pong main branch na yon na si Jesus Christ, at merong 3 sa kaliwa at 3 sa kanan, at yung 3 branches na nakakonect sa main branch na si Jesus Christ, at yung 3 sanga na nakakonect sa main branch na si Jesus Christ, is isa lang din pong ibig sabihin nun in John 15:5 na alam po natin lahat. Ano pong sabi? I am the vine and you are the branches. Apart from me, you can do nothing. Kaya, yun po yun. So, ang golden lampstand po, ito po yung nagbibigay ng liwanag, okay, sa first room, doon sa holy place, sa holy place, ito po yung first furniture na makikita natin. Meron siyang isa doon, yun po yung golden lampstand. Ito po ang nagbibigay ng liwanag para sa paglilingkod ng mga priest, para may makita sila, makagalaw sila ng mabuti, makapag-intercede sila, makapag-pray sila, makapag-minister sila, makapag-serve sila kay Lord dun sa holy place. Ang golden lampstand na nagbibigay ng liwanag ng ilaw kasi walang bintana para hindi sila gumapang, hindi sila mga pangapa doon, merong iliwanan na nagbibigay. At sa ating din po, in serving the Lord, in approaching God, in coming to God, in ministering to God, tayo rin po, binigyan din po tayo ng liwanag, and that is our Lord Jesus Christ, siya yung source of light. Kaya tayo, pag ang liwanag po ay nasa atin, hindi natin pinapabayaang mamatay. Yung ilaw na yun, hindi natin pinabayang aandap-andap. There's joy in serving the Lord. Masaya ang buhay, masaya ang paglilingkod, kahit may mga problema, Pero dahil ang source of light ang nagbibigay ng liwanag sa atin, ang mga tao na be-bless, pag lumapit tayo sa Diyos, nag-worship tayo, nag-pray tayo, alam nating acceptable, tinatanggap niya. Kasi meron tayong, yung light of God, light of Christ ay nasa atin. And also, we are called the children of light. Kaya kinakailangan, ang pamumuhay natin ay tunay na nakikita ang ating Panginoon, sa ating buhay. Kaya ngayong gabi, pinag-aralan natin yung menorah, okay? Yung basin o yung large bowl, po ba? So, pinag-aralan natin yon na yun po yung paghuhugas ng kamay at paa, Yun po yung malaking bowl, basin, paghuhugas ng paa. Okay, at ng kamay, so we still have 2 minutes. At pagkatapos po maghugas, so yun po, ang Word of God ang naghuhugas sa atin, though we are forgiven through the blood of Jesus, pero ang Word of God ang naghuhugas sa atin sa araw-araw, para tayo ay makalapit sa Diyos, at para tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng karapat-dapat at katanggap-tanggap. At pagkatapos po, papasok na sa holy place, at dun sa holy place, doon po yung lampstand, at yung liwanag na yun po ang nagsisilbing gabay natin, nag-guide sa atin para makapaglingkod tayo ng tama. At ang source of light natin is Jesus Christ. Pag nakakonect tayo sa Kanya, you know what, sabi nga ng Bible, apart from God, we can do nothing. Pero pag tayo ay hindi nakadikit doon sa vine na yon, o doon sa main branch ng lampstand na yon, wala pong saysay ang lahat ng ginagawa natin. So, praise God, at salamat po sa Panginoon. Father God, we just want to honor you and glorify you, God. Wala na po kaming oras, pero salamat po sa pagtuturo mo, at hayaan mong mangusap ka po sa amin sa aming pagtatapos, Lord, maging sa panaginip namin through visions and dreams, oh God. Speak to us, reveal yourself more to us, oh God. Just bless your people as you have promised, oh God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.